Nasa 20s pa lang ako noon nang tumulong-tulong ako sa sari-sari store ng bayaw ko. Maliit lang ang tindahan pero okay naman ang kita. Asin, asukal, mantika, bawang, posporo, mga gulay at mga prutas, at iba pang mga paninda namin noon. Dahil sa tulong nila sa pag-aaral ko, kaya tumutulong din ako sa kanila sa tindahan. Sa panahon na yon, syempre, tubong probinsya, mahirap, walang TV sa bahay, at hindi pa uso ang internet at cellphone noon. Although nagka-crush naman ako sa babae pero nalilito din ako dahil nagkakaroon din ako ng attraction at paghanga sa lalaki. Pero hindi ko to binigyan ng pansin. Ang nasa isip ko ng mga panahon na yun ay ang pag-aaral. Kaya naman nangunguna ako sa klase at masaya ako ron. Nakapwesto ang mga batang nagtitinda ng powdered soybeans na tingi-tingi sa tabi ng tindahan namin. Iyon lang ay binebenta nila. Dala-dala nila mga metal containers. Nakaupo sila sa isang kanto habang naghihintay sila ng customer. Dahil medyo malamig sa pwesto, doon talaga nila paboritong magabang. Mga taga Mindanao ang mga yan. Doon ang gagaling ang soybeans na ibinebenta nila. Nagpunta sila rito para magtinda. Nangungupahan sila ng kwarto. Ang sabi ng bayaw ko. Isa sa naging kaibigan ko ay si Christian, taga Surigao. Kasing edad ko lang siya. Mistiso, medium build, matangkad at talagang may itsura siya. Kung hindi lang siya medyo gusgusin at luma ang mga suot niya, sasabihin mo talagang artistahin at anak mayaman dahil sa kinis ng balat lalo na ang mukha niya. May pagka-blonde din ang buhok niya at medyo mahaba iyon. Brown naman ang kanyang mga mata. Matangos ang ilong at may namumula-mulang labi na perpektong match naman sa mapuputi at pantay niya mga ngipin. Masasabi mo talagang flawless. Ang totoo daw, mayaman ang papa niya na may lahing Spanish pero bumagsak ang negosyo nila. At dahil dito ay nagkasakit ito at inatake ito sa puso. Sa pagkamatay ng kanyang ama ay nabaon naman sila sa utang. Kaya imbis na mag-aral, nagtitinda na lang sila ng soybeans kasama ang nanay at dalawa niyang kapatid na babae para makatawid sa pangaraw-araw. Sobrang aloof at introvert ni Christian. Halos kagaya ko rin. Ang kaibahan nga lang namin ay ako papalag kapag natatapakan ng paa ko. Kung siya, kahit tapakan mo pa pareho niyang paa, hindi pa rin siya papalag. Papalag lang siguro yun kapag bugbog sarado na puro latay ng katawan niya at may marinig na salitang pagkain. Ang sasagot naman niya ay nasa ng pagkain. Pero syempre biro lang yun. Ang ibig ko lang sabihin naman ay napaka-sobrang mahiyain at napakabait na tao ni Christian. Dahil sa may tsura siya, maraming nagkakrush sa kanya. Mapabakla man ito or babae. Sa tingin ko nga dahil sa karisma niya, ang lalaki pwedeng maging bakla at ang tomboy magiging babae muli. Ganyan katindi ang karisma niya. Katorpihan ni Christian. Ang lakas ng apil ng loko. Kahit nga mga estudyante, dinadayo pa talaga sa pwesto namin para lang magpa-cute sa kanya. At siya mismo ang nililigawan. May nagpapadala ng love letters, cards, at kung ano-ano pa. Kaso nga sa sobrang torpe lang talaga, napapaisip tuloy ako. Talagang patas ang gawa ng Diyos. Yung ibang hindi naman kagwapuhan, sobra ang apog. Ang lakas ng loob. Pero tong si Christian na sobrang gwapo, ayun, torpe. Nung unang salta ko pa lamang sa tindahan ay nakita ko na talaga siya. Hindi kami nagkikibuan nun, kahit sa harap lang ng tindahan namin siya nakapwesto at magkaharap lang ang mga upuan namin. Akala ko talaga ay suplado siya. Nagtitingin na lang kami nun. Kapag titingin ako sa kanya, yuyuko naman siya. Kung siya naman ititingin sa akin, syempre, di ko rin siya pinapansin. Syempre may pride din naman ako. Ano ako, hilo? O bakit? Gwapo rin naman ako ah. Slight nga lang. Ang pagbibiro ko na lang sa sarili ko. Sa totoo lang, ako ang nahihirapan sa kalagayan niya ng buong maghapong walang kausap. Walang gustong kausapin maliban sa customer niya. Parang ang may sarili siyang pulisaya sa customer eh. Isang tanong, isang sagot lang.
Kung nagtatanong na hindi bibili, bad trip ka talaga, ganun. Nakaupo lang siya na mistulang isang statwa. Nakatutok ang mga mata sa semento habang ang mga nagpapakyut naman sa kanya ay parang mga langaw na umaaligid. Minsan ay tumatayo siya, dudukutin ang pera sa bulsa, bibilangin at pagkatapos ay isisiksik ulit ito pabalik sa kanyang bulsa at muling uupo na naman. Minsan ay tatayo para mag-stretch. Minsan din nakayuko na lang at nag-iisip ng napakalalim na tagos yata sa kabilang kanto ng mundo. Hindi ko rin alam kung nagdududa ba siya kung kasali ako sa mga nagpapakyut sa kanya o siya ba itong nagpapakyut sa akin dahil alam naman niyang inoobserbahan ko siya. Ang hirap talaga. Mahirap talaga kapatid, promise. Ako ang natutorture at natcha-challenge sa kanya. Yan ang style ko kapag wala akong ginagawa o walang customer sa tindahan namin. O obserbahan ko lang siya. Para akong nanonood ng sine nun. Sa katagalan kong pag-oobserba sa kanya ay na-analyze ko na mabait naman yata siya. Mahiyain nga lang. At napansin ko rin na iyong biglang kabig ng tingin niya pag nahuhuli ko siya na parang gusto rin niya makipagkaibigan sa akin. Hindi lang siguro alam kung paano. Ikaw ha, playing hard to get ka. Tingnan natin kung makapalag ka pa dito sa gagawin ko. Ang sabi ko na lang sa sarili ko. May maitim na balak na nabubuo sa tuliro kong isip. Dahil kadalasan ay dumadaan siya sa tindahan namin kapag pumupunta siya sa kabilang kanto, inabangan ko siya. Nangaktong dadaan na siya. Dali-dali kong kinuha ang 1 kilo ng naka-plastic na asukal. Kunwari hindi ko siya nakita. Binangga ko siya. Sabay laglag ng asukal sa sementong daanan. At syempre sumabog at nagkalat ang asukal. Napasigaw naman ako. Kunwari nagulat ako sa nangyari. Kitang-kita sa lumaking mga mata niya ang pagkagulat at takot. Yumuko ako para kunwari linisin ang nagkalat na asukal. Yumuko din siya at nagkasalubong ang aming mga tingin. Hinawakan niya kamay ko. Inamoy ang pabango ko sa katawan. At ang malanding bulong ko sa kanya ay, what happens next is up to you. Siyempre hindi yun. Biro lang naman yun. So yun na nga, namutla siya at hindi makapagsalita. Hindi na rin ako nagsalita nun. Siyempre kasalanan niya, kuno. Maya-maya tumulong siyang linisin ang nagkalat na asukal at nangingiming sabi niya na, sorry ha. Hindi ko sinasadya eh. Babayaran ko na lang yan. No ka ba? Wag na. Okay lang yun. Pagagalitan lang naman ako ng ate ko nito tapos tatanggalan ng allowance sa buong taon o kaya'y hindi na papasukin sa school. Ang sabi ko sa kanya ng paseryoso. Pansin kong lalo pa siyang natakot. Kaya binawi ko na lang ang sinabi ko sa kanya. Oy, joke lang yun. Tol mo di mabiro. Wala yun tol. Huwag ka mag-alala, okay lang to. Sabay bitiw ng isang ngiti at inabot ko ang aking kamay bilang pagpapakilala. Mike nga pala, ikaw? Christian. Christian Rodriguez. Pinagtulungan naming linisin ang kalat. Pagkatapos ng paglilinis namin iyon ay niyaya ko siya magmerienda ng paborito kong pagkain, puto pan. Iyon yung sliced bread na ang palaman ay putong malagkit na may kaunting asukal at ang kapares ay hot chocolate. Pumayag naman siya at take note, ako ang nilibre niya dahil hindi siya pumayag na ako ang taya. Pinagbigyan ko na lang upang hindi siya magtampo. Ang sabi ko na lang sa sarili ko ay, himala, nakikipag-usap at sumama ang mokong sa akin. Simula nga noon ay naging magkaibigan kami ni Christian at di lang basta kaibigan. Best friends pa. Pag hindi kami nagtitinda, namamasyal kaming dalawa o nanonood ng palabas sa video house. Nagpipiknik sa malit na taniman namin ng mais o naliligo sa ilog na katabi lang nito. Kung minsan din ay dinadala ko siya sa school at ipinapakilala sa iba ko pang mga kaibigan at kaklase na tuwang-tuwa naman na nakikipagkaibigan sa kanya. Lalo na mga babae na kinikilig talaga. At medyo nagsiselos din naman ako ng konti dahil sa halos hindi na ako pinapansin ng mga kaibigan ko. Panay na lamang si Christian. Pero okay lang naman yon. Kasi ramdam ko nagkakaroon na siya ng trust at
confidence sa sarili ng dahil sa akin. Alam mo Christian, akala ko talaga suplado ka. Gusto sana kitang kaibiganin noon, kaso umiiwas ka pag tinitingnan kita eh. Parang ang sarap mong sipahin talaga nun. Nahiya kasi ako nun, kaya pasensya ka na. Pero, matanong ko lang ha. Noon ba gusto mo rin akong kaibiganin? Oo naman. Kaso hindi ko alam kung paano eh. Mukha kasing salbahe. Di, biro lang. Alam ko namang mabait ka. Buti na lang at nabundol ko yung asukal. Dahil kung hindi pa sana tayo magkakakilala, di ba? Oy, ito may aminin ako sa'yo. Alam mo bang sinadya ko talagang ibundo lang sarili ko sa'yo at ilaglag talaga yung asukal na yun? Ano? Teka, bakit mo naman ginawa yun? Para takutin ka. Hindi, joke lang. Para makakausap ka at maging kaibigan ka syempre. Talaga? Dahil alam mo may aaminin din ako sa'yo Sinadya ko rin namang dumaan sa harap mo eh. Para mapansin mo sana ako at mag-hi ka sa akin. Pero nang makita kong tumalikod ka at kinuha yung asukal, sinadya ko na lang na idikit ang sarili ko para masagi mo ko. Pero hindi ko naman inaasahan na ilalaglag mo talaga yung inosenteng asukal na damay pa yung asukal eh. Langya ka talaga, pinahirapan mo pa ako. Sa malanghil na mukha mo na yan. May pagkasalbahe ka rin pala. Akala ko, ako lang ang salbahe dito. Pero ito alam mo bang inoobserbahan din kita sa pwesto mo? Oo naman. At pag ganyang napansin kitang tinitingnan mo ako, sinasabi ko na lang sa sarili ko na ano naman kayang tinitingin-tingin ng loko na to? At since na-mention mo na yan, magkalinuan nga tayo. Ba't ka pa tingin ng tingin sa akin? Ano ka ba? Siyempre, nasarap ka ng tindahan namin. Kaya di kita pwedeng hindi matitingnan, di ba? Oo naman eto. Pero, aminin ko. Tinitingnan talaga kita. Para kasi akong nanonood ng sine. O ikaw, ibabalik ko sa yung tanong mo. Bakit ka nga ba pala tingin ng tingin sa akin? Secret. Nagtawanan na lang kami. Hindi ko na pinatulan pa ang sagot niyang iyon. Ang swerte ng asukal na yun Siya pa talaga magiging dahilan ng pagkakaibigan natin. Swerte rin ng soybeans. Kasi doon nagmula ang lahat. Sa pagiging close namin, doon ko na rin nalaman ang iba pa niyang kwento ng buhay. Ang matinding kahirapan na dinanas niya at ang kanyang pamilya simula nang mamatay ang kanyang ama at ang galit niya sa sarili at sa mundo. Ang totoo, Mike, mula nang maging kaibigan kita, sa'yo lang ako nagtitiwala. Ang hindi ko malilimutang sinabi niya, pero hindi ko masyadong binigyan ng pansin iyon. Kapag best friend mo naman kasi ang isang tao, matik na yon. At yung galit sa mundo na sinasabi niya, nararamdaman ko rin yon at na-experience ko rin ng ganon. Siyempre, sa mga mahihirap na katulad namin at lalo na't nasa ganon kaming edad, halos lahat ay nakaka-relate sa ganon. Kaya no big deal sa akin iyon. Ewan ko din kung bakit kapag kasama ko si Christian, ang sarap na pakiramdam ko. Parang napapawi ang lahat ng problema. At inaamin niya na ganun din ang naramdaman niya kapag magkasama kami. At ang maganda ay kapag ako ang kasama niya, tila napapawi ang pagkamahiyain niya. Isang araw, naisipan naming dalawang maligo sa ilog sa tabi lang ng farm namin. May kubo kasi kami ron. Gawa iyon ng itay bilang pahingahan kapag nagtatrabaho siya sa sakahan. Nagbaon kami ng pagkain na tuba. Yung coconut wine na popular sa lugar namin. Kinatay namin ang isang native na manok na alaga ko at nilitsyo namin iyon. Napakasaya namin ng sandaling iyon.
Wala kaming pakialam sa oras, sa panahon at sa ibang tao. Pagkatapos naming maligo, pumwesto na kami sa loob ng kubo. Naginuman kami at habang nagkikwentuhan ay pinapak ang nilitsyon na manok. Lasing na kaming dalawa nung medyo seryoso na ang pag-uusap namin. Alam mo, Mike, ikaw ang kauna-unahang kaibigan ko na pinagkakatiwalaan ko. Hinahangaan ko. Sobrang bait mo kasi. Nakikinig ka sa akin. Dinadamayan mo ako kapag meron ka, binibigyan mo ako. Natigit sa lahat, yung mga payo mo sa akin. Alam mo naman siguro na galit ako sa sarili ko. Nagalit ako sa mundo. Pero sa iyo ko muling nahanap ang tiwala at sarap ng pakiramdam na merong kaibigang nariyan para sa akin. Tinutulungan akong bigyan ng kahulugan ng walang kwenta kong buhay. Napakalait kasi ng pagtingin ko sa sarili ko, Mike. Parang patapon lang ang buhay ko, ganon. Puno ng takot sa kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Hiling ko kasi parang isa akong taong nabubuhay nga pero walang dignidad at pag-asa. Isang taong humihinga pero iniwan na ng kaluluwa. Ang sabi niya habang nakayuko at tumutulo na pala mga luha. Medyo may amats na ako nun pero sa narinig ko ay mistulang may pumalo sa ulo ko at bigla akong natauhan. Malalim ang mga salitang binitawan niya. Parang nanggaling ang mga ito sa bibig ng isang taong napakalawak na ng karanasan sa buhay. Gusto ko sana siyang biruin pero awat pagkalito ang nanaig sa akin. At ang naitanong ko na lang sa kanya, bakit naman? Dahil ba yan sa kahirapang nararanasan niyo? Hindi yun, Mike. Sa akin, okay lang kahit hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Huwag lang yung masisira yung pagkatao ko dahil... Teka nga, ano bang sinasabi mo? Ano bang ibig mong sabihin? Basta, kalimutan mo na yung sinabi ko. Kinabukasan ay naroon na naman siya sa harap ng tindahan. Hindi kami nagpapansinan sa umagang iyon. Hindi ko alam kung anong dahilan niya at ayaw din niya akong pansinin. Siguro sa iya dahil sa ginawa niya or nag-aalangan siya na baka nagbago ako at mag-iba ang tingin ko sa kanya. At ang nangyari nung bago kami maging magkaibigan, nangyari uli sa araw na iyon. Lumipas ang 1 linggo ay ganun pa rin ang trato namin sa isa't isa. Medyo nagigilty na ako at napabothered na. Ganoon naman siya sa dati. Walang kibo sa maghapon. Napakalalim ng iniisip at walang kinakausap. Parang napakalungkot niya. Sa totoo lang, namimiss ko rin ang mokong. Ang mga ginagawa naming lakwatsahan, biruan, kwentuhan. Sa isang banda, sobrang awang naramdaman ko rin sa kanya. At nangihinayang ako sa pagkakaibigan at pinagsamahan naming iyon. Kaya nag-decide ako na ako na ang gagawa ng paraan para magkabati uli kami. At kagaya nga ng dati, hinihintay ko siya na dumaan sa harap ko. Bubundulin ko siya at ilalaglag ko yung asukal. So naghintay talaga ako. Pero 1 linggo na ang lumipas ay hindi pa rin siya dumadaan. Ang masaklap ay lumipat siya ng pwesto. Malayo sa kinalalagyan ng tindahan namin. Nalungkot ako at parang gusto ko nang umiyak at magsisi. Pero hindi pa rin ako sumuko. Nang sumunod na araw, sa oras na halos walang katao-tao sa palengke, kinuha kong 1 kilong asukal at pinuntahan ko ang pwesto niya. Habang nakaupo siya at nagmumuni-muni, huminto ako sa harap niya at doon ko ibinagsak ang asukal. Bigla siyang natauhan at nang iniangat niya ang ulo niya at tiningnan ang mukha kong nasa puntong ngingiti na rin, napangiti rin siya. Na-mesmerize naman ako sa ngiti na yon
at naalala ko ang unang tagpo namin at simula ng aming pagkakaibigan. Mike nga pala, nice to meet you. Sabay abot ng kanang kamay ko. Tumayo naman siya at tinanggap ang pakikipagkamay ko. Christian. Ang sagot niya, sabay bitaw ng napakagandang ngiti. Pero kahit nakikipagkamay at ngumingiti siya sa akin, ramdam kong may kulang sa pakikitungo niya lalo na ang makita kong ang biglang pagkalungkot muli ng kanyang muka. Muli naman siyang mupo sa kanyang upuan at tila nakasimangot na naman ang kanyang muka at parang hindi ako nag-e-exist sa harapan niya. Christian, may problema ba tayo? Wala. Okay lang ako. Baka ikaw meron. Para namang hindi ako mapakali sa sagot niyang iyon at dahil tila may malalim siyang ibig sabihin, niyaya ko siyang magkita kami para mag-usap sa mga bagay-bagay na gumugulo sa kanya at upang malaman ko rin kung may kinalaman ba ako ron. Sa plaza tayo sa dating tagpuan natin, 7:30. Ano, game ka ba? Hindi ako sigurado, tol. Pero titingnan ko. Pero huwag kang mag-expect at baka hindi ako makarating, ha. Okay, sige. Pero darating ako at maghihintay ako sa'yo. Nalungkot ako sa tinuring na yun ni Christian. Simula nang maging magkaibigan kami, pag ini-invite ko naman siya, palagi siyang excited na hindi po pwedeng hindi ako pagbigyan. Palagi akong priority niya at kapag nagkakaroon ng conflict sa iba pa niyang gagawin, kinakancel niya mga iyon para lang matuloy yung sa amin. Pero noong mga oras na yon, hindi ko naramdaman yung dating sigla at interes at pagbibigay niya ng priority na makasama ako. Eksaktong 7:30 ng gabi ay naroon na ako sa parting iyon ng plaza, sa may tabing dagat sa ilalim ng malaking puno. Alam ni Christian na kahit kailan ay hindi ako pumapalya sa usapan at sa oras. Ganon din naman siya. Minsan pa nga nag-uunahan pa kami niyan. Pero sa oras na yon, walang Christian na sumipot. Naghintay pa rin ako ng mga 30 minutes. Wala. Isang oras pa nakaraan. Wala pa rin. Mag-alas 9 na ng gabi nang magdesisyon akong umuwi na lamang. Nang tatayo na sana ako at aalis, nang mula sa likuran ko ay may tumawag sa akin. Mike? Si Christian. Nakatayo sa may likuran ko at medyo tipsy. Uy, lasing ka ba? Hindi naman, tol. Nakainom lang. Halika nga rito, mag-usap tayo. Tumabi naman siya sa inuupuan ko. Nakayoko na para bang batang nangungumpisal. Ang ibig mong sabihin, hindi mo ako sinipot dito sa tamang oras dahil may nakainuman ka, ganon? Siya ba nagturo sa'yo ng mga nalalaman mong kalokohan, ha? Pero hindi siya sumagot. Tahimik lang siyang nakayoko. Kaya parang napikon ako sa hindi niya pagsagot. Okay. Isang tanong lang ang gusto kong sagutin mo. Importante pa sa yung pagkakaibigan natin? Ha? Ano? Alam mo dahil sa side ko, sa part ko, napaka-importante na pagkakaibigan natin at napaka-importante mo sa akin. At yung mga pinagsamahan natin, yung mga masasayang samahan natin at lahat-lahat sa pagkakaibigan natin. Yung mga araw na hindi tayo nag-uusap. Alam mo bang natutorture ako noon eh. Sakit-sakit ang nararamdaman ko, alam mo ba yun? Gusto ko kitang kausapin at ibalik yung dating closeness natin pero nag-aalangan akong gumawa ng hakbang dahil hindi ko alam kung galit ka ba sa akin o ikaw pa rin ba yung best friend na nakilala ko. Parang hindi na kasi kita kilala. Parang hindi na ikaw yung nakilala kong napakamahihain at napakabait na Christian. Pero kahit ganun pa man, eto, gumagawa pa rin ako ng paraan. Kinapalan ko ang mukha ko sa pagpunta sa pwesto mo kanina at ibagsak yung asukal. Hindi ko pinansin kung may nakakita man sa ginawa ko at kung meron man, wala akong pakialam. At ngayon eto, naghintay ako sa'yo ng 1.5 oras. Nagmumukhang tanga na naghihintay dito habang ang hinihintay kong best friend ay nakikipag-inuman kasamang ibang tao. Ganyan bang isang matalik na kaibigan, ha? Iiwanan ka? Pinababayaan ka dahil mas importante ang inuman kaysa sa'yo?
Tama na, Mike. Tama na, Mike. Tama na, please. Nasaktan na ako. Bakit? Hindi ba ako nasasaktan, ha? Hindi, alam ko nasaktan ka, Mike. Alam ko yun. At kung ano man ang sakit na nararamdaman mo, ganun din ako. At hihingi ako ng tawad o mali ako. Pero pwede ba? Pakinggan mo naman ako. Please. Okay. Una, pasensya dahil late ako at ito nakainom pa. Hindi ko kasi alam kung paano ko harap sa iyo eh. Marami kang hindi alam sa pagkatao ko, Mike. Magkaiba tayo ng mundo. Nasa itaas ka, samantalang ako nasa ibaba lang. Hindi nga lang nasa ibaba eh. Nasa putikan pa. Alam mo nung namatay ang papa ko, 10 years old pa lang ako nun. Doon ko naranasan ang tindi ng hirap ng buhay at ang magalit sa mundo. Sa tinuluyan namin bahay, tito ko mismo ang nagmalupit sa akin. Kaya lumayas ako at nagpalaboy-laboy sa kalye. Natutong magbisyo. Lahat ng klase ng bisyo na gawa ko. Kasama mga tambay at batang lansangan na katulad ko. Nakulong ako sa pagnanakaw at sa kulungan. Yun na siguro ang pinaka-impyernong naranasan ko sa buong buhay ko. Mga pulis. Mga kapwa ko preso. Yun. At nung makalabas ako, tuloy na naman ang pagsapalaran ko sa buhay. At nung may isang beses na inalok ako ng isang malit na halaga para doon. Naisipan kong gawin yun dahil na rin sa hirap at pangangailangan ng pamilya ko. Bata pa ako nun. Nang nalaman ng mama ko yun, itong taon lang. Kaya yun, nagalit siya at nag-desisyon na sumama na kami ng mga kapatid ko sa kanya sa pagbibenta ng soybeans. Kaya ganyan lang ang galit ko sa mundo at sa sarili ko. Ang sumiksik palagi sa utak ko ay yung mga kahayupan ng mga taong dumaan sa buhay ko. Wala eh. Wala akong may pagmamalaki. Wala akong kwentang tao. Siguro kung hindi sa mukha kong ito, wala pumapansin sa akin. Ito lang naman ang habol ng mga tao sa akin eh. Ang mukha at katawan ko. At kasama pa ako doon sa mga tao na sinasabi mong mukha lang at katawan ng hapol sa'yo. Hindi, Mike. Iba ka sa kanila. Tinanong mo kung importante ka sa akin, di ba? Ang pagkakaibigan natin. At aminin ko, simula nung maging magkaibigan tayo, doon lang talaga ako sumayang uli. Sa pagkakaibigan natin, ko lang natutunan muli ang tumawa. Ang maghintay sa pagdating ng umaga sa dahilang makita ka rin naman ulit. Tayo, na magkasama sa buong maghapon. Sa'yo ko lang naramdaman uli ang tunay na diwa ng pakikipag-ibigan. Kaya iba ka sa kanila lahat, Mike. Espesyal ka para sa akin. Kung kahit wala akong lakas na sabihin sa iyo ang mga sikreto ko dahil ayokong pandirihan mo ko at mawala ka sa akin. Pero hindi rin tama na inilihim ko na lang sa iyo ang lahat, diba? Kaya yung nangyari sa atin sa sakahan ninyo, ang parang naisip kong gawin upang ipakita sa iyo kung anong pinakatatago-tago kong pagkatao at bahala ka na magdesisyon kung kakaibiganin mo pa rin pa ako o pandidirihan. At sa tingin ko, pinindirihan mo ako dahil sa hindi mo na ako pinapansin, hindi ka na nagpapapansin sa akin. At dahil dun, unti-unti na naman bumalik ang galit ko sa sarili ko, pati na rin sa mundo. Hindi, tol. Hindi totoo yan. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ganun na nangyari dahil hindi mo naman sinabi sa akin eh. Kaya nalito lang ako. Kaya tol,
Walang nagbago sa akin. Wala talaga. At ngayong alam ko na ang buong kwento mo, lalo akong humanga sa katatagan mo. Totoo yan. At lalo akong bumilib sa'yo. Pero may mali pa rin, Mike. Iba ka. At iba ako. May katuturan ng buhay mo. Malaki ang pag-asa. Kumbaga, ikaw nandito sa tuldok na to. At dito sa kabilang tuldok ay ang patutunguhan mo. Ang pangarap mo. Sa gitna nitong dalawang tuldok ay ang guhit na nagsilbing tulay. Diretso ang buhay mo. Alam mo rin kung saan ang patutunguhan mo. At higit sa lahat, nandiyan lang ang guhit na siya mong tulay patungo sa iyong pangarap. Samantalang ako, oo, nandito ako sa tuldok na to. Sa tuldok ko. Kahit pinipilit ng mga taong burahin ito, lumalaban pa rin ako. Pero hindi ko alam kung hanggang saan ko kaya. At kung nasa ng tuldok, kung meron man akong patutunguhan. At hindi ko rin alam kung saan ang guhit na nagdudugtong dito na siyang tatahakin ko. Halos hindi ko maintindihan ang napakalalim niyang binitawang salita. Naisip ko na lang siguro ang dahilan ng malalim niyang pag-iisip ay dahil sa matinding karanasan niya sa buhay. At ang naitanong ko na lang ay, naniniwala ka ba sa tadhana? Hindi ko alam. Sa dami ko ba namang dinaan ng kahirapan sa buhay? Yun ba ang tadhana? At bakit ako ba? Di ba napaka-unfair naman nun? Ewan ko. Hindi ko talaga masasagot yung mga katanungan mo. Pero alam mo, ang sabi ng tatay ko na ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ay may dahilan at katuturan. Kadalasan hindi natin malalaman ang dahilan ng mga pangyayari. Pero hindi na mahalaga kung malaman mo man o hindi. Ang mahalaga, hindi mawawala ng tao ng pag-asa. At di ba ang sabi mo, nasa putik ang kinalalagyan mo ngayon na wala ka ng pag-asa? Ayaw mo bang umahon? Tumayo at linisin ang putik sa katawan mo? Ayaw mo na bang baguhin ang takbo ng buhay mo? Yun nga tol eh. Hindi ko alam kung papaano. Di kaya ang dahilan kung bakit nakilala at naging kaibigan mo ako ay dahil ako ang sinasabi at hinahanap mong guhit na siya magsisilbing tulay mo patungo sa mga pangarap mo. Maaari. Siguro. Kung ganon, magtiwala ka. At simula ngayon, ako na ang official guhit ng buhay mo. Sigurado ka pa dyan? So, friends ulit tayo? Sabay abot ko ng paikipagkamay ko sa kanya. Christian Rodriguez. Ang sabi niya habang nakangiti pa rin siya. Sabay hablot ng kamay ko at hinila iyon para maglapat ang aming mga katawan. Niyakap ko siya. Niyakap niya rin ako at mahigpit kaming nagyakapan. Mag-alas 11 na ng gabi nang maisipan na naming umuwi. Dahil sa mas malayo ang bahay ko, inihatid ako ni Christian angkas-angkas sa bisikleta niya. Medyo nawala na kasi ang kalasingan niya. Nang nakarating na kami sa bahay, nagkwentuhan pa kami. Sandali nga. Wala ka bang balak matulog o ano? Magtitinda ka pa bukas, di ba? At ako may klase pa ako. Oo nga pala ano. Ano, tara, matulog na tayo. Anong sabi mo? Matulog na tayo? Eh di ba ang bahay mo nandun pa? Dito ako matutulog. May problema ba? Nagpaalam na ako sa mama ko na hindi ako uuwi at dito ako sa bahay niyo matutulog. Pwede naman, di ba? Okay, sige. Pero puro kalat pa ang kwarto ko tapos amoy paa pa yun. Tapos isa pang kumot, malitang bed, etc. Ganun. Ano ka ba? Parang hindi mo ako kilala. Tara na nga. At bago kami mahiga, pinahiram ko siya ng pamalit na damit. First time niya matulog sa kwarto ko, kaya't di ko maintindihan kung excited ako o kung ano pa. At kahit malit ang kama, pinilit pa rin namin magkasya. Okay lang sa akin ang ganito, tol. Kahit masikip ang higaan natin, ang importante, magkasama tayo. Close tayo sa isa't isa. Christian, matanong ko lang. Ano lang ba ang natapos mo? Grade 6. Sana kung nakapag-aral lang ako. Pareho na sana tayong graduating ngayon. Sa palagay mo kaya,
kung may pagkakataon o oportunidad na maibigay sa'yo, pwede ka mag-aral uli. Oo naman. Alam mo ba nung nag-aaral ako, palagi akong first honor. Bilib nga sa akin yung mga teachers ko eh. Talaga? Ang talino mo pala. Kaya pala kahit grade 6 lang natapos mo, magaling ka magbasa at magsulat. At ang lalim-lalim ng pag-iisip mo na minsan nga, hindi ko ma-pick up. Siyempre naman. Ang kaso, paano ko magagawa yung pag-aaral eh? Eto kumakayod ako para pantawid gutom namin. Kung mag-aaral pa ako niyan eh, anong gagastusin ko? Anong kakainin ng pamilya ko, di ba? Kaya wala na talagang pag-asa makapag-aaral ako. Ay, okay. Change topic tayo. Kalimutan na nga lang natin yung topic na yan. Mike, mahal mo ba ako? May dalang kilig sa akin ang tanong na iyon. Parang may sumundot sa puso kung hindi ko maintindihan. Subalit sumiksik din sa utak ko na parang may hindi tama. Tumagilid ako at nagkasalubong ang mga tingin namin. Tinitigan kong maigi ang muka at mga mata niya. Hindi ko alam, Christian. Ang alam ko lang, masaya ako pag magkasama tayo. Ako ba? Mahal mo ba ako? Ang totoo, hindi ko rin alam eh. Basta ganun din ako. Masayang masaya pag magkasama tayo. Kagaya ngayon, magkasama tayo. Parang umihinto ang oras. Nawawala ang pagod ko at pag-aalala sa kinabukasan. Mike, tatanungin kita. Ano bang nagustuhan mo pala sa akin? Ewan ko. Siguro yung ngiti mo. Super pamatay talaga eh. Alam mo nung una nating pag-uusap at nginitian mo ako, sarap na sarap akong tingnan ng bibig mo. Tapos yung ngipin at mata. Kapag gumiti ka ng ganyan, naku, heaven talaga, promise. Kagaya nito? Oo, yan na yan. Okay, sige. Para sa iyo na ang ngiti ko. Ako. Hindi mo ba itatanong kung anong nagustuhan ko sa'yo? Okay, sige. Ano naman yun? Yung mga mata mo. Parang nakikipag-usap at yung lips, ang sarap pagmasdan. Kinabukasan ay maaga kaming nagising. Nag-breakfast kami kasama ang pamilya ko. Sabay na rin kami umalis ng bahay. Siya ay patungo sa palengke at ako naman ay sa eskwelahan. At bago kami maghiwalay, sinabi ko sa kanya na hindi ako makakapunta ng tindahan at may gagawin ako sa school na araw na yon. At kung gusto niyang magkita kami, puntahan niya nila ako sa bahay sa gabi. Alas 7:30 ng gabi nang dumating siya. May bitbit na mainit na tinapay. Hey, kumusta naman ang best friend ko? Namiss ko ang number 1 fan at tagamasid sa akin sa pagtitinda ko. Namiss din kita, tol. Alam mo, may good news ako para sa'yo. Talaga? Ano naman yun? Di ba na natatandaan mo kagabi nung tinanong kita kung anong ambisyon mo at ang sagot mo ay gusto mo mag-aral, di ba? Naisip ko na i-apply kita sa Night Scholar program ng school namin. Kaya hindi ako nakapuntang tindahan ngayon dahil pinuntahan ko talaga yung office ng director. At good news, qualified ka. Kasi ang program na ito ay para lamang sa mga batang gusto mag-aral pero walang panggastos. Pag pumasa ka sa qualification test, libre ang lahat ng gastusin sa school. May allowance ka pa. At ang klase ay sa gabi kaya pwede ka pang magtinda sa araw. O di ba okay yun? Tol, sa tingin mo, papasa kaya ako? Oy, bakit naman hindi? Eh di ba matalino ka nga? At alam ko papasa ka, tol. At saka huwag kang mag-alala, tutulungan kita mag-review. Magtiwala ka, okay? At na-apply nga namin si Christian. In-interview siya at nakapag-take na ng test. After 2 weeks, nabigyan ng resulta. Nang tinawag na siya sa opisina ng direktor, pati mama niya ay pinapasok sa loob ng opisina. Nagtaka ako at kinabahan ng kaunti dahil matagal sila sa loob. Hindi ako mapakali habang hinihintay ko ang paglabas nila. At nang lumabas na sila, kitang-kita ko ang malungkot na mukha ni Christian. Tol,
Anong balita? Pumasa ka ba? Hindi siya sumagot. Parang walang narinig at tumiretso sa pag-upo sa tabi ko. Nakayoko at halos tumutulo na ang luha. Tol, nakapasa ka ba? Sagutin mo naman ako. Oo, Mike. Oo. Pumasa ako sa test. Sandali nga. Pumasa ka pero bakit ka umiiyak? Hindi ko maintindihan. Tol, ang labo mo naman eh. Alam mo Mike, siya ang may pinakamataas na score sa lahat at halos na perfect niya ang test. At tuwang-tuwa sila. Kaya naman kami kinausap ng director ay dahil sa nasa gifted category daw si Christian at ang eskwelahan na para sa mga kagaya niya ay nasa Maynila at doon siya mag-aaral. Natulala ako sa narinig at hindi maintindihan ng aking naramdaman. Masaya dahil pumasa siya. Pero may lungkot dahil sa takot na magkalayo kami. Paano naman po yung pagtitinda niya? Ang hanap buhay po ninyo? Sinabi ko rin yan sa school director. At wag daw akong mag-alala dahil bibigyan nila ako ng janitorial na trabaho dito sa school. Pumayag po ba kayo? Oo, napakalaking tulong nito sa amin Mike kung alam mo lang. Kaya napakalaki rin ng pasasalamat ko na ikaw ang naging kaibigan ni Christian. Masayang masaya ako Mike dahil alam ko ito na yung pinapangarap ni Christian na makapag-aral muli. Wala talaga akong maitutulong sa kanya. At ang gabing yun, namasyal ulit kami ni Christian sa plaza, sa paboritong lugar namin. Harap ng dagat sa ilalim ng malaking puno. At di kagaya ng mga dating pagsasama namin, malungkot kaming pareho. Paano ba yan, Tol? Sa Maynila ka pala mag-aaral. Hindi ko maipaliwanag ang feelings ko eh. Masayang masaya ako sa'yo pero malungkot naman dahil sa magkakahiwalay na tayo. Ako rin naman eh. Sa totoo lang parang ayoko nang tumuloy. Mike, anong gusto mo? Hindi nila ako tumuloy. Para magkasama tayo palagi. Okay lang sa akin, walang problema yun. Iyan ang wag na wag mong gagawin. Di ba ito na yung katuparan ng mga pangarap mo, Tol? Di ba sabi mo parang nasa puti ka ng buhay mo at wala ka ng pag-asa? Ito na ang chance mo para magbago ang lahat ng yan. Huwag mo nang pakawalan pa to. Lahat ng pangarap ay pinagsisikapan at may katumbas ng mga sakripisyo. At kung isa man ang kalagayan natin sa mga sakripisyo na yun, handa ako. At dapat handa ka rin. Tsaka nandito lang naman ako eh. Hihintayin kita palagi. Alam ko makikita pa rin tayo. Promise mo yan Mike ha. At promise ko rin babalikan kita. At kapag natapos na ako sa pag-aaral ko, hindi na tayo maghihiwalay. Promise. Ikaw rin, mag-promise ka. Promise yan. At i-promise mo rin ha na wala ng bisyo ron. Wala ng mga kung ano-anong kalokohan. Promise. Hindi na. Iniabot ko ang aking pinky finger na tinanggap naman niya gamit ang kanyang pinky finger din. Nilak namin ang mga ito at sabay nagyakap na mahigpit. Natuloy nga si Christian sa pag-aaral niya sa Maynila. Isang araw bago siya umalis, ginala namin ang lugar na paborito namin puntahan. Plaza, beach, ilog, nagpiknik sa farm namin. At kinagabihan ay magkatabi na rin kaming natulog sa bahay namin. At in-enjoy ang huling mga sandaling magkakasama kami. Kinabukasan ay hinatid namin siya sa pier. Ayoko na sana pumunta pero nagpumilit ako dahil sa kagustuhan na ring makasama sa huling pagkakataon ang best friend ko bago kami tuluyang magkalayo. Pinilit kong huwag umiyak. Kunwari nagkikwentuhan kami. Nagbibiruan pero ramdam kong pinipilit lang din niyang maging matatag para sa akin. Bago kami pinababa ng barko, may ibinigay siya sa akin. Isang kwintas na gawa sa maitim na sintas at ang pendant ay ngipin ng hayop. Mike, pasensya ka na kung ito lang ang kaya kong bilhin para sa iyo ha. Isuot mo lang to palagi
araw-araw kahit saan ka magpunta para kahit di mo ako kasama, meron kang alaala sa akin. Pagkatapos ay dinukot niya pa ang isang kwintas. Iniabot niya sa akin yun na siya ko ring isusuot sa leg niya. Ito namang sa akin ay palagi ko ring isusuot para kapag namimiss kita, nalulungkot o nahihirapan sa mga pagsubok, dito kita hanapin at dito ako hugot ng lakas. Ikaw lang kasi ang nagpapalakas sa akin, tol. Alam mo naman yun, di ba? Nang sabi niya na hindi na napigilan ng pagtulo ng mga luha. At dahil doon ay tumulo na rin ang mga luha ko, niyakap ko siya. Nagyakapan kami na parang walang pakialam sa mga taong nakapaligid sa amin. Hindi ako nakapagsalita at ang nasabi ko na lang, mag-iingat ka palagi doon, tol, ha? At huwag mong kalilimutan ang mga payo ko sa iyo. At dali-dali na akong tumalikod at bumaba ng hagdanan. Ayaw kong makita niya ng tuluyan kong paghagulgol. Hindi na ako lumingon pa at hindi ko na rin hinintay pa ang pag-atras ng barko sa pier. Tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad. Dumiretso ako sa kubo sa aming sakahan. Doon ay umiyak ako ng umiyak hanggang gabi. Hindi ako umuwi hanggang hindi humuho pa ang aking mga luha. Sa pagkakataong iyon ay narealize kong mahal ko pala talaga si Christian. Habang nasa Maynila si Christian ay okay naman ang palitan namin ng sulat. Hanggang sa isang araw, may inamin siyang pangyayari sa kanyang nakaraan na pilit niyang itinatago-tago. Gusto raw niyang wala na siyang itinatago sa akin. Ang tao raw na unang naglapas-tanga sa kanya ay ang kanyang tito na kapitbahay nila sa Surigao City. Mayaman ang kanyang tito. Pinuno ng isang sindikato sa kanilang lugar. Iyon daw ang simula sa pagkasira ng kanyang buhay. Sa tito niya raw siya nakatikim ng ipinagbabawal na gamot dahil inihalo nito sa kanyang inumin. Hanggang sa hinanap-hanap na ng katawan niya ito, dumating pa nga sa pagkakataon na nagmamakaawa na siyang bigyan nun. Nang nalaman ito ng kanyang mama ay pinarehab siya at isinama sa kanyang pagtitinda ng soybeans. Sinabi rin niya na pilit man niyang kalimutan na nangyari sa kanya, nasa puso pa rin niya ang matinding galit para sa kanyang tito. Ang ipinayo ko na lang sa kanya ay mag-focus sa kanyang pag-aaral para huwag tuluyang masira ang kanyang buhay. At kung darating na ang panahon na successful na siya, ay maaaring balikan niya ang kanyang tito at panagutin sa legal na paraan. Lumipas pa ang isang taon, bakasyon na ni Christian. Sobrang saya ko sa bakasyon niyang iyon. Doon na rin namin inamin ang pagmamahal namin sa isa't isa. At nangako kami na hindi na maghihiwalay muli, walang iwanan. At magpapakatatag kami sa aming relasyon hanggang sa maabot namin ang aming mga pangarap. Mike, isasama ko si Christian sa Surigao. Gusto kong magbakasyon kami para mabisita na rin namin yung mga kamag-anak namin doon. 1 linggo lang naman kami dahil may trabaho ako dito sa school at iyon lang ang ibinigay na araw sa akin ni Sister Director. Kung gusto mo, sumama ka sa amin. Siyempre sumang-ayon ako. Pero sa araw mismo ng kanilang pag-alis ay nagkaroon naman ako ng matinding trangkaso kaya napilitan ako magpaiwan. Di bali, 1 linggo lang naman kami doon. Dadala na lang kita ng pasalubong. Kaya magpagaling ka lang dyan, okay? Ang sambit ni Christian nung araw na paalis na sila at dumaan siya sa bahay para magpaalam. May dala rin siyang pagkain, puto pa ng paborito namin at 1 piraso ng hinog na mangga. Promise mo yan ha, at magpapakabayad ka ron. Alam mo na, may demon doon. Huwag ka mag-alala, kaya ko silang harapin. Basta mag-iingat ka at bumalik ka kaagad. Maghihintay ako sa'yo. Maraming salamat. At ikaw rin na magpagaling ka kaagad. At saka pala yung mangga ha, itanim mo ang buto para kapag tumubo, may remembrance ako sa'yo. Tumango na lang ako. Hindi ko na binigyang pansin ang huli pa niyang sinabi. Pero pagkatapos kong kainin ang mangga, itininim ko rin ito sa gilid ng kubo sa sakahan namin. Medyo nalungkot ako sa pag-alis niyang yon. Nung panahon kasing iyon ay walang ibang way sa pagko-communicate kundi sa snail mail lang, telegrama o kung may landline. Long distance call na sobrang mahal naman.
Di kagaya ngayon na may messenger, may audio at video call, libre pa at one to sawa. Pang-5 araw na simula nang umalis si na Christian ay sobrang excited na ako. 2 araw na lang ay makikita ko na ulit siya. Pero noong mismong araw na iyon, bigla akong pinatawag ng sister director. Dali-dali naman akong pumunta. May kaba akong naramdaman dahil tila may pagka-urgent. Mike, may masamang balita. Huwag kang magugulat ha. Sister, ano po ba yun? Nag-long distance sa akin ng nanay ni Christian. Nagpaalam na hindi muna siya makakauwi dahil may aksidenteng nangyari. Yung tito ni Christian, nakasagutan daw niya dahil nalaman niya na ang 2 niyang pinsan ay nalulung daw sa ipinagbabawal na gamot sa kagagawa ng tito niyo. Kaya kinumpronta ito ni Christian. Matindi raw ang kanilang sigawan na akala mo ay magpapataya na. Naayos naman daw, pero kinagabihan ng namamasyal sina Christian at ang mga pinsan niya. Tinambangan sila ng hindi kilalang mga tao at si Christian ang tinukot. Kanina lang umaga na diskubre ang labi ni Christian sa gilid ng dalampasigan. Hindi na ako nakapagsalita pa. Hindi ko na napigilan ang pagbuhos ng mga luha ko. Humagulgol na ako ng humagulgol. Halos wala na ako sa katinuan ng mga sandaling iyon. Pagkatapos ko sa opisina ni sister, ay dumiretso ako sa kubo ng aking itay. Doon ko muling inilabas ang lahat ng sama ng loob ko. Sobrang dami ng tanong ang nasa isip ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan madamay ni Christian. Kung bakit kung kailan pa siya binigyan ng pagkakataong maabot ng kanya mapangarap, ay saka naman siya pinaslang. Kung bakit binigyan pa siya ng pagkakataong magbago kung mamamatay lang din naman siya. At ang hirap na dinanas niya sa buhay, bakit kailangang tuldukan ang kamatayan? Bigla kong naalala ang buto ng manggang binigay niya sa akin. Bumaba ako ng kupo at sa harap nun ay muling bumuho sa mga luha ko. Kaya pala'y pinatanim mo sa akin to, Christian. Kasi iwan mo pala ako. Ang daya-daya mo. Hindi naman ako nakadalaw sa libing ni Christian. Gawa ng hindi ako pinayagan ng nanay ko dahil natakot siya na wala akong kasama. Kaya nang inilibing si Christian, sa kubo na lang ako nagmukmok. Sinariwa ang mga masasayang araw namin ni Christian. Sa harap ng itinanim kong alaala niya, para sa akin ay ibinuhos ko ang lahat ng sama ng loob ko. Anim na taon na ang nakakaraan. Marami nang nagbago. Ilang taong ko ring daladala ang mga alaala ni Christian. Ilang taon din akong naghinagpis. Hanggang sa unti-unti akong nakapag-move on. Hanggang nakapag-asawa ko. Nagkaroon ng 2 anak. At ngayon ay may 3 apo na. Kahit nakamove on na ako, paminsan-minsan ko pa rin dinadalaw ang bahay kubo na minsan ay naging testamento sa aming pagmamahalan. Pero ang puno ng mangga na nagsilbing alaalang huli niyang ibinigay sa akin ay naging isang tuod na lamang gawa ng pagsalanta ng bagyo rito. Ang saklap lamang. Alam kong hindi na babalik si Christian, pero habang may hininga, mananatili siyang buhay sa aking puso at alaala. Ang kanyang kwento ay siyang magsisilbing inspirasyon at aral na hindi ko malilimutan
magpakailanman.